yung estudyante. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:05 sa hapon. Kilala ta bala mga bata naton? Bahang pantabala ang mga pamatanon? Din bala padulong ang ginagabig paglaom sang nasyon. Generation Y ug millennials kung tawgon. Ano pa man ang tawag sa ila, sila ang aton kabataan, ang palaabuton sang nasyon. Aton sila kilalahon, aton hibaluon. Kuhaan sang inspirasyon. Hisayron ang ila aspirasyon. Diri sa You Connect. Youth Connect. Isa ka oras nga programa sa sining nga estasyon, Radyo Pilipinas Iloilo. You Connect. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Dan kag probinsya sang Iloilo, kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahid sang kalibutan, nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga o kung maayong hapon, good afternoon sa inyong katanan. Mabiyan, welcome sa isa naman kondisyon sa pagparagan sa programa Youth Connect. Ano kita karoon sa Biyernes, June 20, 2025. Ina mga biyan, ikatatlo sa apat na ng Biyernes karong bulan sa Hulyo tuwing 2025. At sa gihapon, magigaw po ninyo until 1:55 in the afternoon. Ako ang inyong alagad, J.P. Herbas. Tulog na kita mga biyana sa isa naman ka episode kag pagpalapot sa astig storya. Sa isa naman ka pamatanon, gikan sa Western Visayas. Partikular nga makaupod natin, sila lamang madugay ang isa sa mga scholar ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BFAR na sining karon lang nag-graduate sa kolehiyo bilang magna cum laude. Maloon ang istorya ni katropang Leslie Kate Macaulay ng Atabayang, Tigbawan, Iloilo. Isa sa mga scholar sa BFAR FCEG Scholarship at kabahin sa ika-13 nga ba ng mga scholar sang ahensya. Ibaloon ang iya rason sa pagpili sang kurso angot sa pagpangisda. Nalubala, kadako ang ngin benepisyo sang bulig sang gobyerno sa iya pamilya, partikular sa iya nangin pag-eskwela. Kung may oras pa mabiyan, dugang ang mga balita angot sa mga pamatanon, particularly sa Young Farmers Challenge nga pag-buksa na liwat sa Department of Agriculture at ang scholarship ng Philippine Coconut
Authority para sa mga luyag naman nga mag-eskwela sa kolehiyo nag makabaton sang libre nga bulig gikan sa gobyerno. So, standby mga biyan ha, inaang sa aton sining pagadanon sa kahanginan sa aton nga pagpangalagad subong iyang hapon. Ginadar ang ining nga palatuntunan mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyo mga radyo man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mga luyag ipatamyaw, luyag i-mention, mag-komento lang sa aton sining Facebook Live na nagapadayon karon sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Para sa Radyo Pilipinas, 1:10 na sa hapon, sa aton nga pagpanumbalik, makaupo na nato ang aton nga bisita of the week, ang magna cum laude scholar gikan sa Tigbawa, Tropang Leslie Kate Macali. Inip kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahalumdo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholic-sized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:12 na sa hapon. Sige po nagpamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Sabi nila tayo ay bida-bida, puro kuda, wala namang ginagawa. Sabi nila tayo ay puro social media, walang bukang bibig kundi ang magkajowa. Pero ito'y ibang-iba, sa tunay na laman ng ating puso't diwa. Di lang nila duman, di lang nila nakita, tayo'y gumagalaw, tayo'y gumagawa. Ang biyahe
Abiyan sa sining nga oras, may kapon na naton sa aton nga pagpakalagan ang aton nga bisita of the week. Sa kaprodukto sa nga BFAR Scholarship Program. Bugal sang banwa sang Tigpawan. Nagsining karon lang nagtapos sa kolehiyo bilang isa ka magna cum laude. It's our honor nga makaupod sa aton nga pagpangalagad si katropang Leslie Kate Macaling sang Tigpawan, Iloilo. Ma'am Leslie, welcome sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. So, maayad-ayad gid nga hapon, especially sa mga tagpalamati sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako gali si Leslie Kate Tejero Macaling from Barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo. Ayun. Congratulations kid, katropang Leslie, no, for being a magna cum laude kag bilang isa man ka scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. And in line with that, no, for those nga hindi pagkilala si katropang Leslie, although na-mention ko na, you are from Atabayan, Tigbawan. Sino bala si katropang Leslie Kate Macaling? So, sa liwat, maayad-ayad gid nga hapon sa tanan, especially sa tagapagpalamati sang Radyo Pilipinas Iloilo. So, ako gali si Leslie Kate Tejero Macaling, from Barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo, 22 years old. Recently graduated at the Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, main TV site, taking up Bachelor of Science in Fisheries. Ako nag-graduate sa elementary ko, nag-graduate ako sa Baroque Elementary School and high school sa Baroque National High School. Also, I am a student leader, a BFAR scholar, and also a member of the Sangguniang Kabataan of Barangay Atabayan. Wow, sa kadamo sa mga organisasyon nga ginapakigbahinan ni katropang Leslie, no, not only sa isa ka organization, sa ila siling nga bulutuan o sa ila siling komunidad, but also a member of the Sangguniang Kabataan. Katropang Leslie, sining karon lang, ikaw ang nagtakop o kung nag-graduate sa kolehiyo bilang isa ka Latin Honor Graduate. How it feels nga nakatapos ka sa kolehiyo nga may paaman pa nga Latin Honor? So, maski 2 weeks na ang nandigad nga after graduation namon ang cloudy feeling is still here. Knowing natapos mo kang 4 years, ang isa ka kurso nga hindi maasi-asi. If I will look back, especially sa mga kaagahon nga travel, kay from Tigbawan pa to Barotac Nuevo sa TV, especially sa TV, sa mga personal problems, and especially one is ang financial problem din. So, ang i-look back ko is dumakaas sa ako nga galingon paano ko nakaya ang tanan. Kay may mga times na do gano ro ko nga mag-give up na lang ko siguro kay tama karayo nga akong eskwelahan, tama ka kapoy. So may mga antod ilok ba ko isay-saya ko madgali. Kag ang grabe gid ang bulig kang pag-graduate ko, kag ang sa ako nga pagka magna cum laude kay ang civil service eligible na ko, kag may 30K pa from BFAR scholarship incentive sa pagiging magna cum laude. Wow, umaapaw ang blessing, no? May incentive pa coming from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources magluwas sa benepisyo ng imo na baton bilang isa ka scholar. Katropang Leslie, clarify lang naton, ikaw adlaw gid nga nagabiyahe sa to from Tigbawan to Tiwi para lang maka-eskwela? Ang sir, kada week. Ang gapuli ako mga Webes or Friday, then balik ako Domingo, pero Monday ti kaagahon. I see. You mentioned your course. Ano ang inspirasyon? No? Ano ang nag-inspire sa kay katropang Leslie nga magkuha sang kurso may kang tanan sa pagpangisda? So, at first is undecided gid ako sa kurso nga akong kuhaon. So, nagamba lang ako nga mother nga i-try ko ang BFAR nga scholarship. So, kay may scholar man nga mo nga barangay si Manang Patricia Fuentes nga amo to nga barko. Wala pa man ako kurso nga piliyon. So, ang barko, Lord, is makapasar ako sa amo ka nga scholarship is amo dyan ako nga nga sign nga amo dyan kurso nga akong kuhaon. So, I have to nga pilian, which is the agriculture. I applied it in the West
Visayas State University in Garigin, Laguna. So pagpasar ko sa akong scholarship, so gingrab ko dayon ang opportunity kang B4 scholarship. So member ko nga doon na destined gid ako sa rayo nga eskwelahan. I see. Katropa nga Leslie, kung balikan ko, ang imo nga scholarship is Fisher Folk Children Educational Grant. So I assume ang imo sini nga ginikanan na pagpangisda man ang palangbuyan. Yes, sir. Ang pangisda ang anak nga kon nga tatay. So isa man sila sa mga rason kung nga luyag mo man nga magkuha sa sini nga kurso, katropang Leslie. Yes, sir. Ang naging inspirasyon ko gud ang mga activities nga makita ko sa akong nga tatay siyempre ko is kinahanglan matake gid ako fisheries kay makita ko man ang mga problems nga gina-face sa atang mga fisher folk sa amon nga barangay. Earlier na mention mo katropang Leslie no nga gin-recommend sa imo ang pag-apply sa sining scholarship pero sa mga interesado nga mabalaan, ano bala kabudlay nga mangin isa ka scholar kiti hindi basta-basta man ang benepisyo nga ginahatag sang BFAR sa inyo nangin mabudlay bala ang proseso o kung nahapusan man ikaw sa pagsulod sa sining nga programa. So at first ang sakon nga scholarship is gin-recommend jak sakon kang akon nga nanay to take. So pagpasar na sa BFAR nga scholarship is nag-apply ako din sa school which is the Iloilo State University of Fisheries Science and Technology. After that, kung to sustain as a scholar is kinahanglan may grades kami nga gina-maintain. So then every sem is report kami kang amon nga grades and we are monitored by the BFAR 6 coordinator sa amon nga mga grades, sa amon nga mga performances sa amon nga mga universities. So while hindi basta-basta ang benepisyo, hindi basta-basta man ini nga ginahatag lang sa mga estudyante. Kabaylo sini ang pagpanikasog kag dedikasyon gid nga makatapos sa pag-eskwela kag ma-maintain ang mataas nga grado. Leading man o kung si katropang Leslie nag-graduate nga isa ka magna cum laude. Katropang Leslie no, for the information sa aton sini nga mga tagpalamati, ano bala ang mga benepisyo nga nagakabaton sang isa ka scholar sang BFAR? So as a BFAR scholar is mahambal ko nga very fortunate kami sa tanan-tanan nga mga support from BFAR 6. So every month I have monthly stipend of 5,000 and every sem may book allowance kami nga tag 2,000. Then overall do makabaton kami sa in a year is do 54,000. Then may mga support pa kami from may mga support kami sa mga OJT sa sa OJT, sa amon nga mga thesis support, may mga graduation support and also sa incentives pagid kung may Latin honors ikaw kung mag-graduate. Katropang Leslie, na I'm interested to see how powerful ang naging impact sa inyong scholar. Pwede mo bala ma-share sa amon ano kabudlay ninyo sa inyong pangabuhi antes ka pa man mangin isa ka scholar kag paano ini naapektuhan ang imo nga pag-eskwela sa elementary kag high school? Mahambal ko lang tama may times man nga budlay ang amon nga pangabuhi sa elementary kag high school kay ako nga tatay is fish bidder lang sa isa ka landing site sa Tigbawan. Kaya ang akong nga nanay is budget officer. Ang budget employee lang ka munisipyo sa Tigbawan. So hindi gid enough nga makasupport sa amon nga tatlo ang ginakita kang amon both nga parents nga tatlo kami daan ga eskwela so hindi gid enough mabaton nga mga sweldo kang akon nga mga ginikanan. Kag siyang naging isa ka na ka-kwalipikado nga scholar, ano ang mga nakalupangdan mo nga changes, katropang Leslie, sa nag-eskwela ka na sa kolehiyo? So, tama gid ka dako ang nabulig sa akong scholarship, especially sa financial aspect ko as a student. Wala na ko gapangayo kang allowance sa akong nga mga ginikanan. Also, paano na ko ka pang grocery na ako sa amon nga balay masigamay lang, makabulig tuition sa akong nga libayon nga eskwela sa St. Teres Tigbawan side, maski gamay lang makatao ako kay nanay nga dugang sa tuition ka ako nga libayon. Kag may pangbayad rin ako sa akong nga boarding house, may may pangbayad doon ako sa mga baraydan sa school
And also, naging motivation ko ang scholarship ko nga magpadayon maski kabuday kay sawan sa libo-libo kung gati kang scholarship is isa ako sa natawan kang oportunidad kang amo ka diyang scholarship. Grabe, no? Just by listening sa imo sa nga testimony, ma-feel gid naton kung ano kadako ang naging impact sang sining scholarship sang BFAR kay balaan taman no sa mga non-scholar sa mga ginapa-eskwela sa ila sining mga ginakanan, ang problema pinansyal ang nagapanguna nga problema sa pagtuon sa kolehiyo. Pero on your part, sa baylong magpangayo sang balon, ikaw pa ang nagabulig kon ka isa, nagahatag sang grocery, nagapadala sang allowance sang imo sini nga mga utod, kag sa baylong nga gastuhan, ikaw pa ang nagabulig hatag sang kinahanglanon sang inyong pamilya. Sa mga luyag nga mga scholar sa BFAR, ano ang mga posible nga tips nga mahatag ni Katropang Leslie para nga makabaton man sila sa kasubong nga mga benepisyo? So sa mga students nga gusto mag-apply kang BFAR nga scholarship, go for it. Kay ang opportunity knocks once. So and if may thought kita nga basi hindi ako kapasar, kagamuri ang gahinder sa imo nga hindi mag-take kang kang scholarship, don't let it decide nga hindi ikaw mag-take. So okay gid nga mag-try, mas kalain sa pamatsyag kung makambalik ka always nga ay daad nag-take na lang ako kang scholarship. So ang ang bagay nga it will haunt you forever. So it okay gid mag-try kag ang reminders ko lang is read sa mga fisheries topic kay amo gid ang nakabulig sa kon pag-apply ko kay may install ako nga fisheries game. So do tatlo gito ka items ang nakabulig sa kon sa pagpasar ko sa fisheries. So also don't forget to ask guidance from God sa mga decisions nga ginahimo natin sa aton nga kabuhi kag also love your guardian angel. Kay kung may mga questions nga hindi mo manan, isabay ga kabasog-basog lang kang guardian angel ang mga examiners. Ayun, so thank you gid sa tips, no? Ang pag-install sa mga games may kang tanan sa fisheries ang may bulig man gali, no? Para sa aton sini nga pagkuha sa examination. And as to the process, Katropang Leslie, no? Aside sa pagkuha sa exam, ano pagiging mga proseso ang inyo sining ginpang-agyan nga mahimo preparahan sa aton sini nga mga katropa nga luyag mag-apply sa scholarship sa BFAR? Luyag nga mag-apply kang scholarship is coordinated ka mo sa inyo nga Municipal Agriculture Office kay diyan ginaano kang BFAR ang mga application. Kay ang main problem pagid kang iban nga mga gusto mag-apply is hindi nandaman-an kung diin ga take or diin ga buol kang application. So please be reminded and please be guided nga pwede gid ka mo ka-coordinate sa inyong Municipal Agriculture Office. Ayun, Katropang Leslie, now that you are a graduate of your course sa fishery kag subong man isa na kang magna cum laude, ano ang masunod nga plano o kung what's next sa iyo? As of now, may gina-work gid ako nga isa ka bagay which will be my biggest backup kung mag-enter na ako sa fisheries work. So hopefully nga makuha ang amo kariya nga bagay kay gusto ko gid magtudlo sa mga kabataan and to enlighten them nga ang fisheries is hindi lang ang uriya nga kurso. Kay misconception nabi nga fisheries lang ang ginaubra niyo pangisda lang, ang panahid lang pamaliga isda kay I'm not pero some is not totally knowledgeable enough kung ano gid ang behind sa fisheries nga course kung anong mga opportunity nga gina-offer kang fisheries sector. Ayun, no? Speaking of what's behind fisheries sa mga katropa naton nga not only interested nga mag-apply sa scholarships sa BFAR but are also interested to take courses may kang tanan sa fisheries. Ano bala ang ginatun-an sa isa ka fisheries student? As a fishery student, as in ang halin first year ko, grabe kaway din ang ginatawag na mga fisheries course. Ginatunan ng mga management ng atong nga fisheries, ng mga fisheries laws, ang different ng mga species naton nga
makita digya sa aton nga mga kadagatan nga kung kisa hindi pa gani makilala kang aton nga mga fisher folk kag ang sa fisheries pagidis mas makita mo pagid kung paano gina-empower ang mga fisher folk, ang mga women, ang youth sa mo kariya nga sektor. Kag especially pagid nga mga ga-arise ang mga illegal action sa aton nga mga kadagatan. So ang fisheries nga kurso is one pag-isaw gid nga makabulig kung paano ma-mitigate ang mga problems na gina-face sa aton nga fisheries sector. And speaking of fisheries, no, kaya na-mention mo na ang iba, no, manubo ang pananawa nila sa fisheries. May gatawag na fisheries lang, no? Kung fisheries gid lang ang ginkuha nga kurso. But clueless sa kung ano ang mga oportunidad, kag madamong oportunidad ang nagahulat para sa aton sining mga fishery graduates. For those who are interested na nga magkuha sa nga kurso nga fishery, ano bala ang mga posible nga career nga nagahulat sa inyo nga mga fishery graduates? So sa ang mga opportunities nga gahulat sa fisheries graduate is pwede ikaw ka maging professor sa mga fisheries nga schools. Pwede ikaw ka ubra sa SIFDEC which is also located in Tigbawan. Pwede ikaw ka ubra sa mga laboratories, sa mga biotechnology centers, sa mga B4, and dako pagid nga mga opportunity nga isa hindi makita kang aton nga mga student. So also ang ang grabe pagid ang power kang fisheries nga opportunity kay ang recently lang is may nagkadto nga company sa among school sa ISOPs. So nga ko ng mga classmates almost 6 sanda maski mura pa board is maubra sanda sa Palawan which is the pearl company. So diyan pagid makita nga maski graduate ka pa lang or wala pa ikaw license, pwede dong gid ikaw kaubra sa ibang mga companies nga naka-align sa fisheries. Ayun, so hindi lamang limitado sa pagpangisda ang kurso nga fishery, madamo sang nagabukas nga oportunidad. Kagiyara na nga daan nga mga oportunidad nga pwede gid sudlan sa mga graduate o mga estudyante sa kurso nga fishery. Bilang isa ka fishery graduate, kag bilang isa ka anay estudyante kag Bang Leslie, for sure no, na tudlo gid sa inyo ang nanuhay tunghay nga mga issue nga ginapangatubang karon sa aton sining fishing community. Ano ang imo sini nga panawagan sa publiko kag gobyerno para mas mapasanyog naton ang sektor sa pangisdaan sa atong pungsod? Yun, it seems naka-off ang mic ni Katrabang Leslie. Sorry. So bilang isa ka fisheries graduate, mga ako nang mahambal sa ating government is please do your roles well. Kay gin-elect mo kang ato nga pamuluyo, kay nakita kang pamuluyo ang inyong capacity ang inyong nga abilidad nga makaubra kang changes nga gina-face kang ato nga community. And I do hope nga mas makita ninyo ang importansya kang ato nga fishery sector. Kag kung makita bagid naton isra ko ang issue nga gina-face kang ato nga fishery sector, kag especially ang ato nga municipal waters and also high seas with illegal action. So hindi na naton paghulaton nga maubusan kita kang ginakuhaan naton. Kag may maubra pa kita, kag may mabag-o pa kita. Let's be the instrument to push sustainable approaches for the next generation to have the opportunities as we have. Ano naman ang mensahe ni Katropang Leslie sa mga pamatanon na perhaps why pa gina-consider ang pagkuha sa fishery but kinahanglan gid sa aton sining pungsod nga katipon sa nga bag-o nga pwersa para pasanugon ang aton sining pangisdaan? Sa youth, I hope as mas makita ninyo nga ang fisheries is more than that, more than sa mga ginalibel kang iban nga tao. So ang youth, I believe nga ang youth tulad is may bag-o nga view sa aton nga fisheries. So kaya naton maghimo ang pagbago, kag kaya naton mangin instrumento para sa pagbago. Kag ang I hope nga ang youth naton tulad is mas makagain kang new insights, kag mas ma-enlighten nga ang fisheries is hindi lang amo kadya. Ayun, and for sure you are not alone in this journey, Katropang Leslie, no, madamo sa mga tao, organisasyon nga nagbulig sa imo para malabot
ang imo sining kadalagan bilang isa ka magna cum laude kag bilang isa ka scholar sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Before I throw the last question, may mga luyag ka ba na pasalamatan? So, dako na ko gid ako pasalamatan. So I will take this opportunity. So to our regional director, Ma'am Rania Pari, Ma'am Marichu Palapas, Ma'am Fiona, and the entire B46 for the support since 2021. So my family, especially my nanay, thank you tungod din kaya mo despite everything. To my second family in TV and my family in Dadimaras. To my friends, Toto Bon, Nene, Ken, for the little push every time, kapoy namin sa buhay. To the entire ICPS Molders, headed by Dr. Shason. To the CFAS faculty and staff, headed by Sir Rolin Godumos Jr., thank you so much for the unwavering support. To Sir Rico, ng EJ, ng Van, and ng Ivy, and to Sir Noel Armada. And above all, kapasalamat gid ako sa Ginoo tungod sa ginkaya ko ang mga bagay na hindi ko kaya, naabi ko hindi ko kaya. Ayun, no? You deserve all the blessing. Kaya magluwas nga bilang aktibong estudyante, nakilala man naton si Katrabang Leslie Kate Makaling bilang isa ka aktibo nga pamatanon nga nagadusukid sa mga programa kag proyekto para sa aton nga palibot. Lastly, Katrabang Leslie, ang imo sining nga closing statement o kung mabilin nga mensahe para sa tanan nga pamatanon sa Western Visayas. Kaya naton maghimo ang pagbago, kaya naton maging instrumento ng pagbago. Lagi para sa bayan, lagi para sa sektor ng pangisdaan. Ayun. For your works and for your works para sa bayan, madamo gid nga salamat kag padayon. There you have it, mga biyan. Ayun mga biyan ha, si Katrabang Leslie Kate Makaling, magna cum laude graduate sa Iloilo Science or Iloilo State University of Fisheries and Science and Technology. Sa iya sini nga pagpangikasog o nga malabot ang iya sini nga handom nga mga isa ka college diploma holder kagaron isa na ka magna cum laude graduate sa kurso nga fishery. So nabatian naton direkta ha kay Katrabang Leslie ang madamo nga benepisyo nga ginatanyag sa BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa tanan ng mga scholar sang ila sini nga ahensya. Kag hindi basta-basta ang ila sini nga benepisyo ha, may ara sang monthly allowance, may ara sang book allowance, may ara sang OJT allowance, may ara pagid sang thesis allowance, kag ang pinakamanami kay after mo graduate, na pa eskwela ka na sang 4 ka tuig, nakagraduate ka na sa kolehiyo, kag the moment nga may ara ka sang Latin honor, may with summa cum laude, magna cum laude or cum laude, may dugang pagid nga cash incentive nga nagahulat para sa imo. So sa aton mga katropa ha, nga interesado nga magkuha sang kurso nga fishery, try nga mag-apply sa scholarship program sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Katropang Leslie Kate Makaling ang una pa lang sa 3 ka bisita natin ikan sa BFAR Scholarship Program. Antayan sa mga masunod edisyon sa atong sining pagpanganagad ang mga scholar gikan sa Capiz State University Concap, Cagaclan State University o ASU. Manoon naton ang ila naman nga mga istorya. Ano ba laging bago sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ila kabuhi bilang mga estudyante kag paano ini naka-apekto sa ila tag sa kapamilya. Ginatambyo tagid liwat sang isa ka med-aid nga hapon ang tanan nga mga katapo, men and women of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6. Nagupod sa aton sini nga pagpanganagad subo iya nga hapon. Ginatambyo taman si Nanay Sepen. Nagatan-aw tulad sa live kag sa mga Makaling family. Greetings from Ma'am Jen Shadinho. Kuman ginatambyo ta si Sir Eliezer Flint Makaling.
mga nag-upod sa atong pagpangalagad online, malamog nga salamat sa inyong pagpamati at pagtanaw sa aton sining Facebook Live. Sa atong pagpanumbalik, mga oportunidad naman sa mga agripreneur, mga pamatanon nga luyag magsulod sa agri-negosyo. Pantayan mga biyan ang detalye. May gantanan sa Young Farmers Challenge 2025. Ikagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila kapahanumpon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. We made of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 katapos nitong magdamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:42 sa hapon. Siga po nagpamati ka mo sa pagpangalagad sa programa Youth Connect. You Connect! Mabiyan sa gihapon, maangot sa agrikultura. Normal na nga nagsugod ang pre-registration para sa Young Farmers Challenge Western Visayas 2025. Nagbaga pabilin ini nga bukas tubtob Hulyo 31, 2025. Ano bala ang Young Farmers Challenge? Ang Young Farmers Challenge ng YFC program sa competitive financial grant assistance program sa Department of Agriculture. Nagatuyo nga pasanyugon, nagbuligan ang mga pamatanon maluyag nga mag-engage sa bag-o nga agri-fishery enterprises o negosyo. Ang YFC grant nagaserbe nga startup capital para sa mga nagaluso sa nga agri-fishery enterprise operated either sa mga masunod nga kategorya: production, processing food, processing non-food, at digital agriculture. Kaya mahimong pasakupan sa isa ka tawo kung sang joint agri-venture duha tubtob 5 ka miyembro.
Ano bala ang mga padya nga nagahulat para sa mapalaron nga maaprubahan ng mga agri-fishery proposal? Di basta-basta mga biyan bangod magluwas sa mga training, ang mga tagdaog ay mo magbaton sang 80,000 pesos sa provincial level. Kung magpadayon sa regional level, 150,000 pesos. Samtang 300,000 pesos naman sa national level. Kung magmadinalagon ka mga biyan until the national, ang imo mahimo mapauli sobra pa sa tunga sa milyon. So sa aton sini nga mga katropa nga nagapanumdum kung paano bala makatibawa sa kapigaduhon. Pero wala sang pangapital para magsugod sa negosyo. Nari na mga biyan ang ginahulak mong solusyon. Inaagi sa imo sini nga ideya. Posible ka nga magdaog sang sobra sa tunga sa milyon. Sino ba na ang mahimo makapasakop sa sining kompetisyon? The following are eligible. Dapat matanon edad 18 tubtob 30 anyos, tion sa aplikasyon sa natural born Filipino citizen. Ay ara sang resources, network kung kapasidad sa pagnegosyo sa agriculture and fishery business enterprise na ang lokasyon dapat sa sulod sa aton nga rehiyon. Para naman sa mga grupo, ang tanan nga membro kinahanglan nakapasar sa 3 ka ginhambal naton nga mga requirements. And members are not relatives up to the 2nd civil degree of consanguinity or affinity. Mayara sang eligibility requirement, natag sang diiwas sa Visayas nga ang mga masunod magkabig ineligible nga mga applicants. Personnel sa Department of Agriculture o kung DA, regional field offices, bureaus, attached agencies, kag corporation, nakip na ang mga himata tubtob sa 4th civil degree. Personnel sa mga provincial, municipal, and city agriculture and veterinary offices. Bawal man sa startup component ang previous Young Farmers Challenge awardees kung nakadaog na sa tinalikdan ng mga tinuig either in startup, upscale, kag intercollegiate categories. Kag dapat wala man sila sa bawal man ang ila sini nga mga himata up to the 1st civil degree of consanguinity. Ila sini nga utod, either legitimate or illegitimate. Dapat wala man sila nakaagi baton ng mga grant assistance o awards either in cash or in kind amounting to 50,000 pesos and above. Pero ang ina nga mga grant mga biyan ang dapat naghalin sa DA, sa Regional Field Office, bureaus, attached agencies, and corporations. Limitado lang within 1 year before the deadline of submission of application requirement. Kung nakabaton ka iya from DepEd, from DOLE, from BPI, you are still qualified sa sininga kompetisyon. Kung nakabaton ka man sa DA pero lampas na sa 1 year period, still you are qualified sa pag-apply sa siniya nga kompetisyon. Para sa documentary requirement, ang application letter i-address kay Regional Executive Director Dennis R. Arpia. Dapat man nga mag-accomplish o mag-fill up sa application form. Dapat mayara sa business model canvas with activity and financial plan as prescribed by the program. Dapat may clear scanned copy of at least one valid ID. Dapat may proof of residency
gikan sa mga masunod. Either barangay certificate kung valid ID na nagapakita sa inyo sini nga home address. Dapat man nga may endorsement letter coming from the provincial, municipal, city agriculture, or veterinary office. Preparar man ang latest 2x2 ID photo na may puti nga background. Higit man sa mga dugang ng mga dokumento, sa production category ang duly accomplished Form 1, sa processing category ang duly accomplished Form 1 and 2, kag sa digital agriculture category duly accomplished Form 1 and copies sa blueprint, AutoCAD, kag iban pa. So ilang mga biyan ha, ang pila sa mga kinahanglanon para maka-validly apply sa siniiya nga kompetisyon. Looking forward na mas madamo ang mag-apply sa karon nga tuig nga pagbukas sa Young Farmers Challenge. Kabay mas madamo pagkikita ng mga agripreneur ang makilala sa mga masunod edisyon sa aton nga pagpangalagan. Baruan nga magluwas sa sining cash assistance, sining kapital sa pagnegosyo, igman sa mga ginapasalamatan sa mga awardees sa Young Farmers Challenge ang wala untat na paggabay sa Department of Agriculture, inagi sa paghatag sa ila sa mga trainings, pagpupod sa ila sa mga trade fairs, at paghatag sa ila sa mga national and even international exposure para mas makilala pagid ang ila sini nga pagnegosyo. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:51 na sa hapon. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton nga pagpangalan. Dirigan lamang ko tumatong edisyon sa mga adlaw sa Biyernes, Hunyo 20, tuig 2025. Sa ngalan, sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Roger Jones, Otahero sa studio, at Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo nang inalagad, JP Herbas. Maraming kasalamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Isa naman kamapuslanon edisyon sang Youth Connect ang inyo nabatian. Updanay naman kita sa masunod. Youth Connect. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakauling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.